his birthday month, Ding Dong Dances has a double surprise for his followers. Una na rito ang kanyang birthday special na Dances Peak na ipalalabas tomorrow night sa SMBO. At ang ikalawa ay ang kanyang bookazine. Ding Dong is the first celebrity to be featured in Yes Magazine's Life Stories. On this maiden issue of Yes Life Stories, Ding Dong generously shares intimate details of his private and professional life. Dito naman, makikita nila yung mga things that hindi nila parating nakikita. Kumbaga kung ano talaga yung nangyayari sa loob ng utak ko, ano yung mga dreams ko, fantasies, and kung ano yung mga gusto ko mangyari in the future, parang yan. So, andito sa halos lahat. Through this bookazine, you know, minsan may mga bagay lang tayong kailangan sabihin, may mga kailangan tayong gustong sabihin para maliwanagan your things about me, and more importantly, para mas makilala ako ng mga gustong bumili ko. Maraming revelasyon ang mababasa sa bookazine na ito. Isa na nga rito ay ang pag-amin ni Marian na lubos siyang nalungkot nang malamang hindi mo na sila magsasama ni Ding Dong sa isang proyekto. Tiyak na marami ang mag-iisip kung sa huli nilang pinagsamaang series ba talaga nabuo ang kanilang di umano'y relasyon. Well, siguro, oo, diba? Kaya sabi ko, pag binasa yun, magkakaroon ng kanya-kanya interpretation. Like ako, nung kinikwento niya yun, first time ko lang din narinig sa kanya yun. Parang nagulat din ako, ganun pala. Masasabi ko, sa each show na napagsamahan namin, may isang portion yun na may malaking kinalaman sa kung ano man meron kami. Like, for example, Marimar, it started with andun yung acquaintance, andun, yung explaining dito, andun yung umpisa na nagkakaataran pa kami, hindi namin talaga trip dito. May mga gano'n hanggang sa yung Jezebel, nung mas tumindi yung challenge sa kanya bilang Jezebel, ako kumbaga din ako supporter, mas nag-elevate siya yung level of ng process namin hanggang sa napunta sa dyan. So, kumbaga, klaro yung development. Well, hindi kami nagde-deny. Wala na kami sinasabi. Pero what you see is what you get, di ba? Kaya ko talaga siyang bigyan ng definite period, definite label, definite Basta, hanggang ngayon, para sa akin, I would like it to be an ongoing mystery na hanggang ngayon, dinidiscover pa namin ang isa't isa. And at the same time, ini-inspire namin isa't isa. So, para sa akin, it's a good thing that it's always on positive. Kung ano mang meron sila ngayon ni Marian, dumaan nga ba ito sa ligawan? Hindi talaga ako naniniwala sa ligaw. So para sa akin, ang ligaw well, kanya-kanya naman yun . Siguro para sa akin, if manliligaw kasi ako, masyado ako siguro magpapa-impress. And it doesn't work for me. Like para sa akin, nung panahon ng nung kalagitnaan siguro ng Jezebel, siguro because she has seen the worst in me, the worst of me, and still, she accepted me. At ganoon din ako sa kanya because yun yung mahihirap na times . If you're under pressure, under stress, doon lalabas talaga yung pagkatao ng isang tao. And basta appreciate namin ang isa't isa kung panahon na yun. Mas ang importante, kaming dalawa yung nagkakaintindihan kami sa mga bagay-bagay. Yun lang yung mahalaga. Mas happy kami. Sa pagbabalik ng Star Talk, ang katotohanan tungkol sa mga pressure na hinaharap ni Ding Dong sa trabaho, sa personal na buhay, at sa relasyon na hanggang ngayon pinahuhulaan.